Okay, mga kaibigan, balik po tayo dito sa ating palatuntunan at kapiling pa rin po natin si President Gloria Macapagal Arroyo. Madam President, ipinakikita dito po sa mga statistics ng inyong administrasyon, nakagawa ng maraming tulay at kalsada kaysa doon sa mga nakalipas na administration combined, At ano po ang epekto nito sa paghihikayat sa mga turista at mga foreign investors para makapag-generate pa ng maraming trabaho sa ating bansa? Joe, gaya na sabi ko kanina, talagang nasa sentro ng ating development agenda yung infrastruktura mula sa unang araw ng aking pagka-opisina. At ito ay nakatulong sa paglikha ng Pilipinas bilang isang mas mahigit na magandang pinupuntahan ng bansa para sa negosyo, and gayon din, a place to be a good employee. We have improved roads and bridges, rail transport, so that our workers have an easier time going to work. We have boosted investments in education that our young have more and better paying options for higher paying jobs. So tulong sa turismo, halimbawa, si Serge Rimonde, yung ating yumaong press secretary. Isa sa huling kwento niya sa akin nung siya ay buhay pa, ay dahil siya ay isang malaking papel ang nagampanan niya doon sa Sinulog. Sabi niya, doble ang turista ng Sinulog at marami doon ay dumaan sa ating Roro. Ganon din ang Boracay. Nagdadagsakan sa Boracay dahil nung araw babayad ka ng 5,000 pesos para lumipad. Pupunta nung 500 pesos, magbabas ka papuntang Boracay. Sa Bohol, gumawa tayo ng napakagandang circumferential road. At umusbo nga ang turismo doon, kaya nawala na tuloy yung mga NPA doon. At nagkaroon sa dami ng turista, nangangailangan sila ngayon ng sarili ng airport at maglalagay tayo ng airport. Nagsisimula doon sa Panglao. Pero hindi lamang ang turismo ang nakikinabang sa infrastruktura, Joe. Mismo ang karaniwang magsasaka dahil sa mga farm-to-market roads at irrigation na ginagawa natin. Yung farm-to-market roads nakakatulong din para mas madali yung kanilang produktong lumabas sa palengke, pati na rin yung Roro umabot hanggang sa ibang mga pulo ng ating kapuluan. So, yun ang tulong ng infrastruktura. Okay, yung third E na binabanggit natin, yung education. Yes. Ano pong mga achievement na nagawa na ng inyong administrasyon ukol dito, Madam President? Alam mo, Joe, ako ay isang guro din. So, malapit sa aking buhay, sa aking pusong edukasyon, at tunay akong naniniwala na edukasyon ang susi sa mas maliwanag na kinabukasan para sa ating mga kabataan. In fact, if there's one value that binds our nation together, talagang tayo bilang Pilipino, malaki ang halaga na binibigay natin lahat sa edukasyon. At ang importante ito sa kabataan, at ang kabataan ang susi sa susunod na henerasyon. So that is why education is an anchor of my long-term vision for our country to become a first world nation. So may malaking pagbabago na gawa natin dito. Halimbawa, mga libro, nung araw kulang na kulang. Ngayon 1-to-1 na ang ratio sa English at Civica at least sa elementary school. Tapos, dinagdagan natin ng guro at tinaas pa ang sweldo. Yung mga teacher na 9,000 ng araw ang sweldo, 14,000 na ngayon. Yung tech book, yung ating vocational education, sa isang taon, 500,000 na ang graduates natin dahil bilyon-bilyon ang linalagay natin ngayon sa training scholarships. Tapos, 100,000 ang silid-aralan na tinayo natin at marami dito yung nung araw walang ni isang silid-aralan sa mga barangay na yun. At pati yung mga private high schools, baka hindi alam ng ating mga estudyante at magulang nila, halos kalahati sa kanila may scholarship na nanggagaling sa gobyerno. Tapos, yung mga maliliit na bata, yun ang isang malaking problema natin, hindi pumapasok sa eskwela. Kung hindi sila papasok pag 6 years old, kailan sila kaya papasok. At so binibigyan natin doon sa mga pinakamahirap na lugar, nagkaroon tayo ng programa na bigyan ng bigas yung mga bata na iuuwi, yung maliliit, kung papasok sila, para maengganyo sila sa eskwelahan. At ito naman ay pinalitan natin ng Pantawid Pamilyang programa, kung saan 1 milyon sa ating pinakamahihirap na pamilya binibigyan ng allowance buwan-buwan, at kasama dito ay para kondisyon pumasok yung kanilang anak sa eskwelahan. At isa pang dahilan kung ginagamit ng mga magulang na bakit hindi nila pinapapasok yung anak nila, dahil kahit na libre ang tuition, ang daming miscellaneous fees at hindi nila kayang uniforme. So tinanggal natin yung mga requirements na yun. Kasi importante ang edukasyon
kasi ito ay nangunguhulugang mas magaling ang ating workforce at kayang makipagsapalaran. Okay. Madam President, ipinagmamalaki nyo rin ang tungkol sa mga investment in social services. Ano po ba ang mga ito at ano ang mga naging resulta? Alam mo, Joe, gaya ng sabi ko, minana natin ang isang pamalaan na walang sapat na pondo para sa mga social services noon. Para maglagay ng social service, kailangang umutang pa. Pero ngayon, marami na pabayaan ng husto, kuryente, tubig, kalusugan. So ngayon meron na tayong pondo. So yung halimbawa yung kuryente sa barangay. Halos lahat ng barangay na ngayon meron ng kuryente at malaking bagay ito para maingat ang buhay doon sa kaunlaran. Nung ako ay umupo, nakatukoy tayo ng 400 waterless municipalities. Ngayon lahat sila meron at least yung pinakasimpleng water system. At ang ginagawa natin ngayon ay ina-upgrade natin yung water system nila. Bukod sa edukasyon na binanggit ko kanina, pinakamalaking puhunan natin sa social services ay pumupunta sa kalusugan. Noon, ang meron lang, gaya ng sabi ko, ang meron lang health insurance, yung mga nagsasweldo, yung Medicare. Ngayon, kaya nung araw, 29 million lang ang kasapi. Ngayon, 82 million na, pati mga mahihirap. Tapos, mula noong 2001, yung programa nating hatiin ang presyo ng gamot na madalas binibili ng madla, ay nagkaroon tayo ng mga butika ng bayan at ito ay tinupad natin at ito ngayon ay na-institutionalize sa cheaper medicine law. Sa housing, binanggit ko yung mga numero kanina, isang nakakatulong din para lumawak ang housing ay pinatawad natin yung mga interest ng mga utang, ng penalty pala sa mga utang nila. At yung pinakamahihirap na lugar, naglagay tayo ng mga tindahan natin kung saan 1825 ang presyo ng NFA, kahit na sinasubsidize ng pamalaan. At yung Pantawid Pamilya na binanggit ko, 1 million families yun. At meron din tayong mga special community development programs ang gaya ng tinatawag nating Kalahi Seeds sa 5,000 sa mga pinakamahihirap na barangay sa ating bansa. Madam President, sa dinami-dami ng inyong mga nagawa sa ilalim ng inyong administrasyon, would you say na matatag ang pundasyon ng isang gobyerno na kakahawakan ng bagong Pangulo come May 2010? Alam mo, siguro swerte. Talagang swerte yung susunod na Pangulo sa akin. Dahil ito lang yatang administrasyon kung saan lumakas ang piso kaysa humina. At saka, itong mga programang ito ay nandyan na. At saka yung ating tax reforms ay nandyan na. So, yung susunod na administrasyon, matuloy lang niya na panatiliin ang katatagan ng ating bansa sa global economic crisis. Pagtawid noon, ay talagang uusbong ang ating bansa. Lastly, ano po may papayo ninyo sa susunod na Pangulo? Ay, ako hindi ko papel magbigay ng payo. Ang papel ko ay ihanda ang pundasyon na turn around natin na economy. Nandiyan na yan, ang pundasyon na matatag na ekonomiya at inaasahan natin itutuloy yun upang sa ganon ay maramdaman ng nakararami ang mga bunga ng kaunlaran. Madam President, maraming salamat. Salamat, Diyos. Salamat sa iyong malasakit na mag-interview sa akin. Thank you. And more power.